My dear brothers and sisters, good evening. Mga kapatid, nare-recall pa po ba ninyo kung kailan o saan kayo nakita ng asawa niyo? Can you still recall the moment, the time, or even the exact date or place where you met your forever? Naalala niyo pa ba kung saan kayo nakita ng best friend mo, ng BFF mo? Mga kapatid, magandang malaman natin at naaalala pa natin ang mga pangyayaring ito. Ang mga alaala kasi ng mga bagay, lugar at pangyayari ang magbibigay sa atin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang ating relasyon sa ating mga minamahal. At ako'y naniniwala na pagmahal natin ang isang tao, naaalala pa rin natin ang mga unang tagpo at pangyayari kung bakit kayo pinagtagpo ng tadhana. Mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, sinasaysay ni Jesus kung paano naging Mesiyas ang tinatawag ng mga Hudyo na anak ni David. Sinisimulan niyang ituro sa kanyang mga tagapakinig na ang taong nangangaral sa kanilang harapan ay ang Mesiyas, ang hinirang na tagapagligtas ng Israel. Ngunit kailangan nilang palaliman ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Kailangan nilang tignan si Jesus di lang isang tagapagligtas sa mga manlulupig, sa mga kaaway o mga mananakop, kundi tagapagligtas ng buong buhay nila. Jesus is not just a Messiah Savior. Jesus is our life's Messiah. Si Kristo po ang tagapagligtas ng buong buhay natin. Kung tayo'y nalulugmok sa kasalanan, si Kristo ang tutubos at magbibigay sa atin ng kapatawaran. Nagkukumpisal pa ako dyan sa likod, walang lumalapit. Kung tayo'y nasa kalungkutan, si Kristo ang magbibigay ng kasiyahan. Kung tayo'y nalulong sa masamang bisyo o adiksyon, si Kristo ang magliligtas sa atin. Kung tayo'y nalulubog sa mga utang, si Kristo na ang bahala sa atin. Amen? Kaya't importanteng alam natin, sariwain natin, dapat saring-sariwa pa sa ating alaala kung saan o anong pangyayaring pumasok si Kristo sa ating buhay. Kung kailan siya naging Mesiyas ng ating buhay. Kung kailan natin siya pinapasok at minahal ng lubusan sa ating buhay. Sinabi yan mismo ni Papa Francisco sa kanyang encyclical letter tungkol sa Sacred Heart of Jesus. No? Nagbabasa ba kayo noon? May encyclical letter si Pope Francis noon. Delixit Nos. Para yun sa mga deboto ng Sacred Heart. Sabi ni Pope Francis, Christ asks you never to be ashamed to tell others with all due discretion and respect about your friendship with Him. He asks that you dare to tell others how good and beautiful it is that you found Him. Nais ni Kristo na huwag kang mahiya na ibahagi sa iba ng may paggalang at wastong pag-iingat ang iyong pagkakaibigan sa Kanya. Mayroon sana tayong lakas na loob na sabihin sa iba kung gaano kabuti at kaganda ang karanasang matagpuan siya at makilala siya bilang kaibigan at Panginoon. Kaya mga kapatid, kung naalala pa natin kung kailan tayo naging close kay Jesus, pagpasalamat natin to sa Kanya. Thank you, Lord, dahil pumasok ka sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, at ikaw ay aming naging kaibigan, Mesiyas, at tagapagligtas.